Lahat ay inakala na isa siyang ulilang bata, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang malaman niya na ang kanyang nakababatang crush ay isang napakamapanganib na asasin at pinakasalan pa siya nito. Si Asano ay dating masayahing bata, ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang buong pamilya niya sa isang trahedyang aksidente sa sasakyan. Siya lamang ang nakaligtas, ngunit sugatan at balot ng benda, at dahil dito ay labis siyang natakot at pinili na lang umiwas sa pakikipagkaibigan, dahil ayaw na niyang maranasan ulit ang sakit ng pagkawala. Ang tanging nanatili sa tabi niya ay ang kanyang kababatang si Matsumi, na siya lang din ang nag-iisang tao na kinakausap niya. Pagkalipas ng ilang taon ay pareho na silang nasa high school, ngunit kahit isang buwan na mula nang magsimula ang klase, ayaw pa rin ni Asano na makipagkaibigan. Tatlong kaklase nila ang palaging nagyayaya sa kanya na makihalubilo, ngunit paulit-ulit niya silang tinatanggihan. Samantala, si Matsumi ay naging palakaibigan sa lahat, hanggang sa maging sikat na idolo ng mga lalaki sa kanilang eskwelahan. Isang araw ay nilapitan siya ng kanyang crush na si Matsumi upang sumabay na kumain, at sinabihan siyang sumama minsan sa mga kaklase niya dahil mababait naman daw ang mga ito. Agad na tumanggi si Asano at binaliktad ang kanilang usapan, sinabing kung gusto niyang maging palakaibigan, bakit hindi niya sinagot ang third-year student na nagkumpisal ng pag-ibig sa kanya. Ngumiti lang si Matsumi at sinabing hindi siya interesado at sa kanya inihanda ang kanyang baon, ngunit bago pa niya maipakain kay Asano, biglang dumating ang vice principal na si Hesa, at kinuha ang isinubo niyang pagkain. Nabigla si Asano dahil hindi man lang niya naramdaman ang paglapit nito, habang naiinis naman si Matsumi at pinaalis siya. Nang aasal si Hesa at sinabi na hindi niya mapigilang tikman ang luto ni Matsumi. Ngunit bago siya umalis ay sinabi niya na gusto niyang makausap si Asano pagkatapos ng kanilang klase. Pagdating ng hapon, nagtungo si Asano sa kanyang opisina, litong-lito kung bakit siya ipinatawag, at pagpasok niya ay sinalubong siya ni Hesa na naghanda ng tsaa at inaya siyang maupo. Naiilang si Asano sa sobrang lapit nito, ngunit mas nagulat siya nang magsimulang magtanong si Hesa tungkol kay Matsumi at kung bakit napakalapit niya rito. Habang nagsasalita si Hesa, ipinakita niya ang mga litrato ni Matsumi mula pa noong 3 taong gulang ito, isang bagay na labis na nakapagtataka dahil isang buwan pa lang mula nang makilala nila si Hesa. Pagkatapos ay ikinwento pa niya kung gaano kahirap pigilan ang mga lalaki sa paligid ni Matsumi, at kung paano niya binugbog ang mga estudyanteng nagkakagusto sa kanya para lang huwag na itong lumapit muli. Dito na nagsimulang kabahan si Asano, lalo na nang biglang maglabas ng kutsilyo si Hesa, at itinutok iyon sa kanyang leeg at sinabing magdasal na siya. Sa mga oras na ito na akala niya'y katapusan na, isang babaeng may puting buhok ang biglang pumasok sa bintana, pinigilan si Hesa at ginamit ang flashbang upang makatakas silang dalawa. Pagmulat ni Asano makalipas ang ilang oras, napansin niyang napapaligiran siya ng mga taong hindi niya kilala, at agad sumiklab ang kanyang takot sa pakikipagsalamuha at nagsimula siyang umatras at tumakbo palapit sa pader sa sobrang kaba. Ngunit pinapakalma siya ni Matsumi at sinabing huwag siyang mag-alala dahil ang mga taong iyon ay mga kapatid niya, at siya ay nasa bahay ng Takuya. Ipinakilala niya sila isa-isa, ang babaeng may puting buhok ay si Fuji, ang lalaking may berdeng buhok ay si Shinzo, ang babaeng may kulay rosas na buhok ay si Shen, ang lalaking may balahibo ay si Kengo, at ang may balde sa ulo ay si Nana. Ipinahayag ni Fuji sa kanya na isa silang pamilya ng mga espiya, at nakahinga siya ng maluwag matapos aminin ang katotohanan na itinago niya sa loob ng 1,000 taon. Nataranta si Asano sa kanyang narinig, ngunit sinabihan siya ni Fuji na huwag siyang mag-alala dahil karaniwan na ang mga espiya sa panahon ngayon, at sa katunayan ay maaari pa silang matagpuan sa iba't ibang lugar. Inakala pa rin ni Asano na nagbibiro lang iyon kaya kinuha niya ang baril ni Shinzo na inakala niyang laruan, ngunit nang pumutok ito ay labis siyang natakot, dahil parang biglang naging magulo ang buong mundo niya sa loob lamang ng ilang minuto. Ipinaliwanag ni Fuji na sila ay mga freelancer na may matataas na rating mula sa TikTok, dahil sa matagumpay nilang mga misyon. Ipinaliwanag naman ni Kengo na si Hesa ang pinakamatanda sa magkakapatid, at siya rin ang madalas lumabas sa mga spy magazine, na naging dahilan upang tumaas ang reputasyon ng kanilang pamilya. Idinagdag pa ni Fuji na si Hesa ang pinakamahusay na espiya sa kanilang lahat, at humingi siya ng paumanhin sa ngalan nito dahil nasangkot sa panganib si Asano. Ikinwento rin niya na noong bata pa si Matsumi, nagkaroon ng isang malagim na aksidente kung saan malubha itong nasugatan, at tinanggap ni Hesa ang lahat ng pagsisisi. Simula noon, naging labis na itong mahigpit sa kanyang kapatid at gagawin niya ang lahat upang protektahan si Matsumi, at ang dahilan kung bakit hindi niya ginagalaw si Asano ay dahil kababata ito ni Matsumi. Ngunit kamakailan lang,
nakatanggap sila ng online job mula sa Twitter tungkol sa isang planong pagpatay kay Matsumi, isang dahilan na ginamit ni Hesa upang tuluyan na niyang alisin sa kanyang isipan si Asano. Biglang tumunog ang alarma sa bahay at nagsimula ang lahat na maghanda, at sinabi ni Fuji na malamang ay nakapasok na si Hesa upang tapusin si Asano. Dahil doon ay nataranta ito, ngunit sinabihan siya ni Fuji na huwag matakot dahil mas ligtas siya kapag kasama nila, pero aminado siya na kahit 5 silang lumalaban kay Hesa ay 30% lang ang tsansa nilang manalo. Pagkatapos ay humarap siya kay Asano, at sinabi na ang tanging paraan upang tunay siyang maging ligtas ay ang pakasalan niya si Matsumi ngayon din. Ipinaliwanag niya na may mahigpit na alituntunin ang kanilang pamilya, na bawal silang pumatay ng kahit sinong kasapi sa kanilang pamilya, at kahit si Hesa ay walang karapatang lumabag dito. Ang kailangan lang gawin ni Asano ay magpalitan sila ng singsing ni Matsumi upang opisyal silang maging mag-asawa at maging miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit ang salitang pamilya ay muling nagpabalik sa masamang alaala ni Asano, kaya't nagsimulang bumigat ang kanyang pakiramdam habang kinakabahan. Pagkatapos ay sinabi ni Matsumi na magiging masyado itong malupit para kay Asano, na natatakot pang muling magtiwala at makipag-ugnayan sa iba. Dahil doon, humingi ng paumanhin si Fuji sa kanyang kawalang respeto, at nagsimula na silang maghanda upang labanan si Hesa. Subalit bago pa sila makagalaw, napansin nilang naroon na pala si Hesa sa loob ng silid at nakaupo sa gitna nila. Hinarap niya si Shinzo at sinabing winasak na niya ang lahat ng patibong nito at ipinag-utos niya na isuko si Asano, ngunit humarap si Fuji at hinila siya sa kwelyo ng kanyang damit. Mabilis niya itong pinaikot bago hinampas ng buong lakas sa sahig, at ginamit ni Shinzo ang kanyang mga braso na gawa sa robot upang pigilan si Hesa. Pagkatapos ay uminom naman ng steroid si Nana at binugbog niya ito, habang sina Kengo at Shen ay mabilis na tumakas kasama si Asano. Sa kabila ng kanilang ginawa ay hindi man lang nasaktan si Hesa, at ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw upang pabagsakin silang lahat at muling tumayo, sabay sabi na masyadong mahina ang kanilang mga atake. Ngayon ay namangha si Asano sa taglay na lakas ng mga ito, habang sinabi ni Fuji na bibigyan niya sila ng oras para makatakas. Nang sumugod siya kay Hesa ay ginamit nito ang kanyang spider wire ability, upang harangin ang lahat ng kanyang mga atake bago siya ginapos at sinabit sa kisame. Sinabihan ni Shen si Kengo na itago si Asano sa isang ligtas na lugar, habang inilabas niya ang kanyang cellphone at ginamit ang ilang drone na lumipad mula sa kisame at nagsimulang umatake kay Hesa. Samantala, dinala sila ni Kengo sa ibang silid, at kasama si Matsumi ay itinago nila si Asano sa likod ng isang lihim na larawan. Sa ilang sandali lang, dumating si Hesa matapos sirain ang lahat ng drone nang walang kahit anong gasgas sa kanyang mukha. Naabutan niyang magkasama sina Asano at Matsumi sa isang silid kaya inutusan niya si Matsumi na ibigay si Asano, ngunit sa halip ay tumakbo ito palapit sa kanya habang may hawak na baril na kasama ang kanilang aso. Gayunpaman ay napakalakas ni Hesa kumpara sa kanila, ginamit niya ang kanyang mga lubid upang itali si Matsumi, saka tinanggal ang kanyang maskara at lumabas na si Kengo ang kanyang nahuli. Ngayong alam na niya na wala na siyang laban, lumantad din si Matsumi na noon ay nakasuot ng anyo ni Asano. Ipinaliwanag niya kay Hesa na walang banta si Asano sa kanya, ngunit sumagot si Hesa na may isang paraan lang para hindi niya ito patayin, at iyon ay kung pumayag itong huwag nang umalis ng bahay kailanman. Nagulat si Matsumi sa sinabi niya, at habang papalapit si Hesa ay sinabi niya na wala na siyang magiging kaibigan, pag-ibig at kasiyahan, ngunit kapalit noon ay magiging ligtas siya habang buhay. Niyakap siya ni Hesa habang umiiyak siya dahil alam niya na wala na siyang ibang pagpipilian, ngunit sa kabilang banda ay nakita ni Asano ang lahat sa pamamagitan ng isang butas, at bigla siyang lumabas. Sinabi niya kay Matsumi na hindi na kailangang magsakripisyo pa, at sinubukan siyang paalisin ni Hesa, ngunit sumigaw si Asano na ibigay sa kanya ang singsing dahil handa na siyang maging bahagi ng pamilya. Dahil doon ay napaiyak sa tuwa si Matsumi at hinagis ang singsing kay Asano, at tumalon siya upang saluhin ito, ngunit mas mabilis si Hesa at ginamit niya ang kanyang mga lubid upang sabay na itali si Asano kasama ang singsing. Akala ni Hesa ay tapos na ang lahat, ngunit pinatunayan ni Asano ang kanyang lakas at determinasyon, pinutol niya ang mga lubid kahit nagdurugo ang kanyang mga kamay at kinuha ang singsing at isinuot ito. Sa sandaling iyon ay opisyal na siyang naging bahagi ng pamilya at niyakap siya ng mahigpit ni Matsumi, habang sinabi ni Fuji sa nabiglang si Hesa na wala na itong magagawa ngayon kundi sanayin si Asano upang maprotektahan ang kanilang pamilya. Kinagabihan ay nagpa siya si Asano na umuwi,
at nang inalok siya ni Fuji na ihatid ay tumanggi siya at naglalakad pa uwi ng mag-isa, dahil alam niya na kailangan ni Hesa ng mahigit na suporta sa biglaang nadarama. Pagdating niya sa bahay, humiga siya at tinignan niya ang singsing sa kanyang daliri, iniisip ang kabaliwang nangyari sa araw na ito bago siya tuluyang makatulog. Sa sumunod na araw ay nagising siya sa tunog ng alarma, at pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niyang nakatayo sa ibabaw niya si Hesa na may hawak na kutsilyo, kaya't agad siyang gumulong palayo at nailigtas ang kanyang sarili. Napangiti si Hesa at sinabing iyon ay biro lamang, at nagulat si Asano at tinanong kung anong ginagawa ni Hesa sa bahay niya, at sumagot si Hesa na iyon daw ang tradisyonal na paggising ng pamilyang Takuya. Hindi makapaniwala si Asano at iniisip niya na tinangka siyang patayin, ngunit ipinaliwanag ni Hesa na bahagi iyon ng kanyang pagsasanay, dahil upang maging magaling na espiya ay kailangan niyang matutong matulog ng laging alerto. Pagkatapos ay sinabi niya rito na maghanda para sa tradisyonal na Takuya morning exercise, sabay gamit ng kanyang mga lubid upang tuluyang itali ito at isabit sa ere. Samantala, abala si Matsumi sa paghahanda ng pananghalian nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Asano. Agad siyang tumakbo paakyat ng bahay upang tingnan ang nangyayari at nagulat nang makita si Asano na nakabitin sa ere, habang pinipilit ni Hesa na hilahin ang kanyang mga braso at binti. Sumigaw si Matsumi sa kanyang kapatid, na ibaba na si Asano, ngunit tiningnan lamang siya ni Hesa at sinabihan na oras na para umalis sila sa bahay. Kinuha niya agad si Matsumi at ang kanilang mga bag at tumalon palabas ng bintana, at sa ilang sandali lang ay sumabog ang isang bomba sa loob ng bahay ni Asano na tuluyang winasak ito. Matapos ang biglaang pangyayari, ipinaliwanag ni Hesa na may naglagay ng bomba sa bahay ni Asano kagabi. Nangako siyang ipapaliwanag pa ng mas detalyado, ngunit binigyang diin niya ang isang mahalagang bagay, ang pangunahing tungkulin ng pamilya ay protektahan si Matsumi sa lahat ng oras. Pagkatapos ay inutusan niya silang sumakay sa sasakyan, habang tinutulungan naman ni Matsumi si Asano na makatayo. Sa loob ng kotse ay kinausap ni Hesa si Shinzo, na nakatuklas na ang bomba ay inilagay sa kusina, ibig sabihin ay si Matsumi mismo ang target ng pag-atake. Ngayon ay litong-lito si Asano, kaya't ipinaliwanag ni Hesa na sa mundo nila ay mabilis kumalat ang impormasyon, at ang balitang kasal ni Matsumi ay parang apoy na kumalat sa lahat ng sulok. Nagtanong si Asano kung bakit siya ang gustong patayin, at sinagot siya ni Hesa ng diretso, si Matsumi ang ikasampung pinuno ng angkang Takuya. Ikinwento pa ni Hesa ang kasaysayan ng kanilang pamilya, na sa bawat henerasyon, ang mga anak ng Takuya ay nagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan, at palaging nakikibahagi sa mga lihim na gawain bilang espiya. Ngunit sa bawat henerasyon, may isang anak na ipinapanganak na walang anumang kapangyarihan, at ang batang iyon ang nagiging pinuno ng pamilya. Ayon kay Hesa, kahit walang kapangyarihan ang magiging pinuno, ngunit sila lamang ang may kakayahang magluwal ng bata na may hindi pangkaraniwang kakayahan. Ibig sabihin, kung mawala ang kanilang pinuno ay tuluyan ng mawawala ang lahi ng mga Takuya, kaya't si Matsumi ang lehitimong pinuno at ang tanging pag-asa ng kanilang angkan. Gayunpaman ay napabuntong hininga si Hesa sa inis, dahil para sa kanya, isang walang kwentang tao ang napangasawa ni Matsumi. Ipinaliwanag niya na dahil matanda na at tanyag ang kanilang pamilya, marami silang kaaway na gustong lipulin ang buong angkan, at ang pinakamadaling paraan ay ang patayin ang kanilang pinuno mismo. Habang sinasabi ito ni Hesa, may lumapit na sasakyan sa kanilang likuran at biglang nagpaputok ng rocket launcher. Mabilis itong naiwasan ng kanilang driver, ngunit ilang sandali lang ay paulit-ulit silang binabaril ng mga terorista. Ngayon ay muling kinakabahan si Asano, ngunit nananatiling mahinahon si Hesa at sinabing huwag siyang mag-alala dahil gawa sa Tesla ang kanilang kotse. Inutusan niya ang kanilang driver na pabilisin pa ang takbo, at habang hinahabol sila ng mga kalaban gamit ang mas malakas na armas, kalmadong umiinom lamang ng tsaa si Hesa. Sinabi naman ni Matsumi na huwag siyang mag-alala, dahil ang aso nilang si Goliath ang pinakamagaling na driver sa lahat, na lalo pang nagpapanginig kay Asano habang patuloy silang pinapaputukan ng mga rocket sa kalsada. Dahil sa biglaang paglihis ng direksyon ay natapon ang kanyang tsaa na ikinainis ni Hesa, at dahil sa galit ay tumalon siya sa bubong at ginamit ang mga alambre niya para harangin ang lahat ng bala. Nang muling nagpaputok ang mga kalaban ay agad itong napunit ng kanyang mga alambre, at matapos niya silang ipahiya ay hinagis niya ang kanyang mga alambre at hinati ang mga sasakyang humahabol, dahilan para sumabog ang mga ito. Pagbalik niya sa loob ng sasakyan na parang walang nangyari, sinabi niya kay Asano na ikinasal na siya kay Matsumi, ibig sabihin ay tungkulin na rin ni Asano na protektahan siya sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay binigyan niya si Asano ng baril at iniutos na barilin ang sinumang umatake,
at ipinakita rin niya ang Twitter account ng tao na naglagay ng bomba sa bahay niya. Ayon kay Hesa, isa ito sa pinakamagaling na bomber sa buong mundo at napakadelikado nito, pero may malaki siyang kahinaan, dahil adik siya sa social media kaya't madalas niyang ibuking ang kanyang sariling mga plano. Bago umalis, sinabi ni Hesa kay Asano na bantayan niya si Matsumi sa buong araw, at pinagsabihan niya si Asano na papatayin niya ito kapag nasaktan si Matsumi ng kahit kaunti. Habang nasa klase ay nakatanggap si Asano ng mensahe sa kanyang telepono, na nag-tweet muli ang bomber at sinabing na ilagay na niya ang ikalawang bomba. Dahil doon ay kinakabahan siya at napansin niya ang isang anino na gumagalaw sa pasilyo, kaya't mabilis siyang nagtungo sa opisina ng kanilang guro, pero nang tanungin siya ng kanyang guro kung may kailangan siya ay tumalikod lang si Asano. Pagbalik niya sa silid-aralan, pinagmamasdan niya si Matsumi habang kumakain kasama ng mga kaibigan nito, ngunit bigla siyang nakatanggap ng panibagong mensahe na nagsasabi na ang ikatlong bomba ay nailagay na rin. Ngayon ay napabuntong hininga siya at napagtanto niya na napakahirap ng buhay ni Matsumi, at habang nasa malalim ang kanyang pag-iisip, nilapitan siya ng 3 estudyante at hinalok siya ng tsokolate. Laking gulat nila nang tanggapin niya at kainin niya iyon agad, kaya't tinatanong nila kung anong nangyari sa kanya, dahil dati ay hindi man lang siya nakikipag-usap sa iba. Dahil sa pagkataranta ay tuluyang nakalimutan ni Asano ang kanyang takot na makihalubilo sa iba, pero bumalik ito agad at nawalan siya ng malay. Nang magising si Asano ay nalaman niya na nasa ospital na siya, at habang binabantayan siya ni Matsumi ay tinanong siya nito kung ayos lang siya, at napaisip si Asano kung gaano talaga kabait ang kanyang asawa. Tinanong niya kung sigurado ba ito na siya ang tamang tao para sa kanya, at inamin na kahit matagal na silang magkaibigan, hindi niya alam ang hirap ng buhay nito at ng pamilya niya. Ngunit sinabihan siya ni Matsumi na nagkakamali si Asano, sabay hampas ng malakas sa ulo, at sinabing siya mismo ang pumasok sa magulong pamilya nila. Ibinunyag ni Matsumi na matagal na rin daw niyang gustong makasal sa kanya at napangiti si Asano, ngunit napansin niya bigla ang isang bomba sa kisame na malapit nang sumabog. Nang lumipas ang ilang segundo ay pumutok ang bomba ng malakas, na winasak ang buong silid, ngunit nailigtas ni Asano si Matsumi sa pamamagitan ng pagtago sa ilalim ng sopa. Ngayon ay napagtanto niya na mas matalino pala ang bomber kaysa sa inaakala nila, dahil ginagamit lamang ang mga tweet para lituhin siya at mag-focus kay Matsumi. Nang hubarin niya ang kanyang kapote, nadiskubre niya ang maliit na bomba na nakakabit sa kanyang damit na handa ng sumabog. Naisip ni Asano na alam ng bomber na mananatili siya sa tabi ni Matsumi, kaya ginamit iyon ng kalaban bilang kalamangan at ginawa siyang parang naglalakad na bomba, at naisip niya na tiyak na tatamaan si Matsumi sa pagsabog. Ngayong alam niya na wala ng sapat na oras, nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang mailigtas si Matsumi. Tumalon siya palabas ng bintana habang tinatanggap ang kanyang kamatayan, ngunit sa huling sandali ay sinagip siya ni Hesa gamit ang kanyang mga alambre. Pinuri siya ni Hesa sa tapang niya at ipinaliwanag ni Hesa na natapos niya agad ang kanyang misyon, kaya't bumalik siya upang silipin ang dalawa. Pagtingin ni Asano sa bomba, napansin niya na may isa sa mga alambre ni Hesa ang tumusok upang mapahinto ang oras, na siyang nakaligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Sinabi ni Hesa kay Asano na pamilya na sila ngayon, at pagdating sa pamilya ay laging nauuna ang isa't isa. Inamin niya na galit pa rin siya dahil pinakasalan ni Asano ang kanyang kapatid na mahal niya, pero kahit ganoon, handa pa rin siyang ibuwis ang kanyang buhay para protektahan ito. Hinila niya pabalik si Asano at habang nilalaro ang bomba, sinabi niya na hindi pa natatapos ang kanilang misyon. Sa ilang sandali, sakto namang dumating ang iba pang magkakapatid, at si Shinzo ay nagdala ng delikadong bomber sa paanan ni Hesa. Ginapos ni Hesa ang kalaban kasama ng bomba gamit ang kanyang mga alambre at itinapon ito sa langit, kung saan sumabog ito na parang paputok. Kasama si Shinzo, pinapanood ng buong pamilyang Takuya ang kamanghamanghang pagsabog mula sa kanilang sofa. Sa sumunod na araw, nagising si Asano mula sa bangungot kung saan pinapanood niya na kinidnap si Matsumi, ngunit medyo nahihilo pa siya ng aksidenteng matapakan niya ang buntot ng aso, kaya't kinagat siya nito ng marahan sa kanyang braso. Agad siyang nilapitan ni Matsumi upang tulungan siya at humingi ng tawad dahil sa ginawa ng kanyang alagang aso. Napangiti si Asano habang naaalala ang kanyang panaginip, at nangakong hindi niya hahayaan na mangyari iyon sa totoong buhay. Sa ilang sandali ay lumapit siya kay Fuji at nakiusap na sanayin siya, sinabi niya na gusto niyang lumakas para maprotektahan si Matsumi, dahil noong nakaraan ay maswerte lang siyang nakaligtas, at kung hindi dahil kay Hesa ay patay na sana siya. Ngunit tumawa lang si Fuji,
at sinabi niya na masyadong inosente si Asano dahil inakala niya na ganoon lang kadaling lumakas. Pagkatapos ay ipinakita niya ang lakas niya at ikinwento na nagsimula siyang mag-ensayo sa iba't ibang martial arts mula 3 taong gulang, at pagdating niya sa edad na 6 ay nakasali na siya sa isang delikadong misyon. Kahit mayroon siyang dugong takuya, inabot siya ng 3 taon bago tuluyang makabisado ang martial arts, kaya't para sa isang normal na tao na katulad niya ay kailangan pa ng 100,000 taon. Pero kahit ganun, handa raw siyang bigyan ng pagkakataon si Asano, at tinanong niya kung handa ba itong sumali sa Takuya Training Program, kung saan mararanasan niya ang pinakamabilis na paraan para lumakas. Sa kanyang narinig ay nasasabik si Asano at agad na pumayag, pero pinigilan siya ni Fuji para sa isang kondisyon. Sinabi niya na kailangan niyang manatili sa bahay ng Takuya sa loob ng 1 buwan bago magsimula ang kanyang tunay na pagsasanay. Inakala ni Asano na madali lang iyon, ngunit sa sandaling tumayo siya, biglang bumukas ang sahig at halos mahulog siya sa bitag na may matutulis na spike sa ilalim. Nilapitan ni Fuji si Asano at sinabi niyang may nakalimutan siyang banggitin, ang buong bahay ng mga Takuya ay puno ng mga nakamamatay na bitag na ginagamit sa pagsasanay ng mga espiya. Kung inakala ni Asano ay madali lang tumira sa kanilang bahay ay nagkakamali siya, pero kung sakaling makaligtas siya ay siya mismo ang tuturuan ni Fuji. Kinabukasan, nagising si Asano sa nakakairitang sigaw ng pinakapangit na ibong narinig niya sa buong buhay niya, ngunit dahil hindi siya agad bumangon, sumabog ang isang bomba sa loob ng kanyang kwarto. Sa gitna ng usok ay halos hindi siya makahinga habang tumatakbo palabas, pero paglabas niya ay biglang may sumulpot na flamethrower sa likod niya at nagsimulang sunugin ang buong pasilyo. Tumakbo siya sa takot at halos mamatay dahil sa kaba, at sa wakas ay nakarating siya sa mesa para mag-agahan, na puno ng mga sugat at paso sa katawan. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Matsumi na agad na ginagamot ang mga sugat niya, at nang magtanong si Asano kung paano siya nakakaiwas sa mga bitag ay ngumiti lang si Matsumi. Sinabi niya na hindi gumagana ang mga patibong sa kanya, na labis ikinagulat ni Asano, at ipinaliwanag naman ni Shen na kontrolado ng isang computer ang lahat ng mga bitag sa bahay. Ipinaliwanag ni Shen na kapag nalagpasan niya ang lahat ng bitag at napahinto niya ang mga ito, makikilala siya ng computer bilang opisyal na miyembro ng pamilya, at magkakaroon siya ng pribilehiyo na kontrolin ang mga patibong. Dagdag pa ni Fuji, karaniwang inaabot ng 2 taon bago niya malampasan ang lahat ng patibong, at bago pa makapagreklamo si Asano, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit ng kanyang tiyan. Mahinahon lang na sinabi ni Fuji na ang lahat ng pagkain sa kanilang bahay ay may halong lason na nagpapalakas ng kanilang resistensya, kaya't hindi siya mamamatay pero siguradong tatakbo siya sa banyo. Kasabay nito, agad na tumakbo si Asano papuntang banyo, pero laking gulat niya nang makita itong nakalock, at kailangan pa niyang pumili ng pin at mag-crack ng code bago ito bumukas. Mula noon, nagsimula ang impyernong buhay ni Asano, at habang ang lahat ng miyembro ng pamilya ay sanay ng pigilan ang ibon bago ito sumabog, ngunit siya ay lagi pa ring nabibiktima tuwing umaga. Ang kanilang mga pagkain naman ay puno ng mga laser sensor, ngunit madaling nakakakuha ng pagkain si Shen gamit ang kanyang mga drone, at si Fuji naman gamit ang bilis niya, pero pagdating ni Asano ay napalabas niya ang mga baril at muntik na siyang tamaan. Pati ang kanilang telebisyon ay may mga bitag, at para mabuksan ay kailangan niyang barilin ang power switch ng remote, ngunit dahil sa tindi ng recoil ay palagi siyang natutumba. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin siya sanay sa lason ng pagkain at di pa rin niya mabuksan ang banyo kahit anong suporta ang ginawa ni Matsumi. Nang sinubukan niyang maligo, nadiskubre niya na ang shower ay may setting na pang Russian interrogation training, kaya't halos gusto na niyang sumuko. Pagpasok nila sa eskwela ay mukha siyang zombie at halos hindi makasagot sa mga tanong. Iyon pala ay pinapasuot siya ng 100 kilong weighted shirt para mapanatili ang kanyang lakas kahit nagpapahinga. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, papunta na sana siya sa kanyang kwarto pero napansin niya si Matsumi, na nakatulog habang nagtatrabaho. Marahan niya itong tinakpan ng kumot, at dahil sa inspirasyon ay lumabas siya para mag-practice ng pagbaril. Nang magising si Matsumi at makita siya ay pinapapasok niya ito at inalok ng tsaa. Ngumiti si Matsumi at sinabihan siya na huwag masyadong seryosohin ang kanyang pagsasanay, dahil nailigtas na siya ni Asano noon at alam ni Matsumi na kaya na niya itong gawin ulit. Pinaalalahanan niya si Asano na noong pumasok siya sa high school ay may grupo ng mga bully na naiinggit sa kasikatan niya, kaya't binalak nilang dalhin siya sa lumang bodega para gawing kalbo ang kanyang ulo. Gayunpaman ay dumating si Asano sa huling sandali, inagaw ang gunting mula sa kanila, at sa halip ay siya mismo ang naggupit sa kanyang sariling buhok. Ngayon ay inakala ng mga bully na isa siyang siraulong baliw,
kaya't nagsitakbuhan sila, at dahil doon ay nailigtas niya si Matsumi mula sa mga bully. Simula sa araw na iyon, nangako si Asano na lalo pa siyang lalakas at palagi siyang magiging tagapagtanggol niya, bago bumalik sa kanyang kwarto. Lumipas ang ilang linggo, natutunan na ni Asano kung paano harapin ang nakakairitang ibon na gumigising sa kanya tuwing umaga, at pagbangon niya ay mabilis na niyang naiiwasan ang mga laser traps at bumaba sa sala. Kinuha niya ang baril at binaril ang power switch ng telebisyon para buksan ito, at pinuri siya ni Shinzo sa galing niya, ngunit sinabi ni Asano na hindi pa rin niya alam kung paano palitan ang palabas. Kasabay nito ay biglang dumating si Shen, at iniabot kay Shinzo ang progress report tungkol sa pag-unlad ni Asano simula nang tumira siya sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang oras, tinuruan siya ng may tabo sa ulo kung paano makatakas sa poison gas, at nagawa na niyang makaligtas sa mga pagkaing may lason. Pero nang sinubukan niya ang gatas, bigla siyang nagkasakit at muling tumakbo sa banyo, ngunit hindi siya nakapasok dahil hindi niya mabuksan ang mga codes. Sa ilang sandali pa, napansin nila na may mali at nakita nilang nakahandusay siya sa sahig na halos mawalan ng malay, kaya't dinala siya agad ni Fuji sa infirmary, at nalaman nilang nilalagnat siya dahil sa sobrang pagod. Habang sinusuri siya ay napansin ni Fuji ang kakaiba kaya bigla niyang pinunit ang kanyang katawan, at doon nila nadiskubre na suot niya ang isang pekeng balat, at sa ilalim noon ay nakita nila na puno ng pasa at sugat ang buong katawan ni Asano. Dahil ayaw niyang mag-alala si Matsumi, pinagawa niya ng bodysuit si Kengo habang ginagamot naman siya ni Nana. Sinabi ni Fuji na kahanga-hanga ang resulta ng kanyang ipinakita, pero hindi niya sana kailangan na halos patayin ang kanyang sarili sa pagsasanay, kaya tinutusan niya itong magpahinga at binigyan niya ng librong tungkol sa mga computer. Sinabi ni Fuji na kailangan niyang manatili sa kanyang kama hanggang mabasa niya ang buong libro, at saka lang siya papayagang bumalik sa kanyang training. Lumipas ang isang linggo, sa wakas ay nabuksan niya ang lock ng banyo, at nagdiwang ang lahat dahil pumasa na siya sa Takuya House member test, at tinanggap na siya ng computer bilang opisyal na miyembro ng pamilya. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, nagulat siya nang naglabas si Shinzo ng 100 kilo na weighted shirt, sabay sabing oras na para taasan ang intensity. Habang itinaas ni Shen ang difficulty ng mga patibong mula normal patungong hard, napagtanto ni Asano na nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na pagsasanay, at mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago niya maprotektahan ang kanyang sarili at si Matsumi mula sa anumang panganib. Kinabukasan, habang nagluluto ulit ng almusal si Matsumi, biglang pumasok si Asano sa kusina at sinusubukan niyang isuot ang kanyang pangilalim na damit. Napatingin si Matsumi sa kanya at naisip na parang baliw siya at sinabing kahit gaano ka-weird ang mga pantasya at hilig niya, hindi siya makikipaghiwalay kay Asano. Ipinaliwanag ni Asano na hindi iyon ang iniisip niya, nag-e-ensayo lang siya ng pagbabagong anyo, at biglang may lumitaw na magandang babae sa kanilang pintuan at nagtanong kung ayos lang ba ang lahat. Ngayon ay hindi niya nakikilala ang babae, pero agad na nakilala ni Matsumi na si Kengo iyon, gamit ang isa sa kanyang mga costume. Agad niyang sinimulang yakapin at akitin si Asano para mabastos ito, pero agad siyang pinagalitan ni Matsumi at sinabihan na tumigil na siya. Sa ilang sandali ay bigla namang pumasok si Hesa sa kanilang kusina at humihingi pa ng isang halik bago umalis, ngunit sobra na ito para kay Matsumi kaya pinagsabay niyang pinalo sa ulo sina Kengo at Hesa. Maya-maya, magkasama sila ni Shinzo na papaalis para sa isang misyon, at nagtanong si Asano kung delikado ba iyon, pero sinabi ni Shinzo na mababa lang ang difficulty at kailangan lang niyang kumuha ng impormasyon tungkol sa operasyon ng pekeng pera, at hindi naman siya magtatagal. Nagpaalam si Asano at naglakad papasok ng paaralan kasama si Matsumi, ngunit habang naglalakad sila papuntang school building, may bola na dumaan ng sobrang bilis at muntik nang tumama kay Asano. Gayunpaman ay hindi man lang siya tumingin, ngunit nasalo niya ang bola at ibinalik ng sobrang lakas, at pagsapit ng hapon ay umakyat sila ni Matsumi sa itaas ng building para kumain. Sinabi ni Matsumi na baka hindi niya napapansin, pero malaki na ang pag-unlad na kanyang lakas at abilidad dahil sa pagsasanay, at dahil sobrang tahimik na raw maglakad ni Asano ay tinatawag na siyang ninja ng mga tao. Pagkatapos, tinanong siya ni Matsumi kung wala ba siyang gagawin pagkatapos ng klase dahil kailangan niya ng tulong sa trabaho, at agad namang pumayag si Asano, at pag-uwi nila, umupo si Matsumi sa desk at nagsimulang mag-stamp ng sandamakmak na papel habang inuutusan si Asano na magdala pa ng mga dokumento. Dahil sa sobrang bilis niyang magbasa at magsuri ay madali niyang nakikita ang mga mali at problema, at ginawa niyang assistant si Asano at inutusan siyang magpadala ng mga mensahe sa kanilang mga kapitalista para mas tumaas pa ang stocks.
Sinabi rin niya na huwag niyang pansinin ang mga pekeng divorce na ginawa ni Hesa para mapawalang bisa ang kasal nila, ngunit habang nagbabasa siya ng dokumento, napansin niya na kulang na naman ang report ni Kengo. Dahil ilang beses na itong nangyari, uminit ang ulo ni Matsumi at sinama si Asano papunta sa kwarto ni Kengo. Pagbukas nila ng pinto, puno ang buong kwarto ng nagkalat na damit at halos hindi na sila magkita. Pagkatapos ay tinawag siya ni Matsumi, at bigla namang lumabas si Kengo mula sa ibabaw ng tambak ng mga damit, at sinabihan niya ito na tapusin ang kanyang report at agad na ibigay sa kanya. Hindi siya pinakinggan ni Kengo at kumain lang ng sushi habang sinasabi na tigilan ni Matsumi ang pagiging lola sa kanila. Dahil doon, lalong uminit ang ulo niya at kinuha ang panggapos para bigyan siya ng Takuya-style punishment. Nang maramdaman ni Kengo ang peligro ng kanyang buhay ay tumalon siya palabas ng tambak para tumakas, ngunit dahil mas mabilis na ngayon si Asano ay agad niyang naharangan ito. Gayunpaman ay ginamit ni Kengo ang kanyang talino, gumamit siya ng transformation at naganyong si Matsumi para mawala ang pag-iingat ni Asano kaya nakalusot siya at tumakbo palabas. Dahil sa galit ay ginamit ni Matsumi ang hibernation mode ng bahay, at tumindig ang higanteng pader sa paligid at tuluyang isinara ang lugar mula sa labas, at sinabi niya na wala nang makakatakas kapag gumana na ito. Samantala, habang palihim na gumagapang si Shinzo ay nakita niya ang malaking operasyon, na pinapatakbo ng isang milyonaryo na nakapagpalabas na ng 60% ng pekeng pera sa kasalukuyang sirkulasyon. Ngayong dumaan siya sa mga air duct ay napansin niya na may isang sobrang talinong mastermind sa likod ng mahigpit na security setup ng pasilidad, at habang suot niya ang Apple Vision Pro, naging kapaki-pakinabang ito dahil nakikita niya ang laman ng mga container na puro pekeng pera. Pagkatapos ay bumaba siya sa isang daanan ng daga at nadiskubre niya ang isang lihim na case, nahak niya ito at nakuha niya ang litrato ng isang pera na posibleng napakahalaga. Bago pa man siya makagalaw ay biglang tumunog ang alarma, at napilitan siyang tumakbo palayo, ngunit pagbalik sa loob ng bahay ng Takuya ay sinimulan ni Matsumi ang paggalugad sa bawat kwarto. Pumasok siya sa sarili niyang silid at gumamit ng kakaibang teknolohiya para hanapin ang anumang bakas ni Kengo, pero wala siyang nakita. Namangha si Asano sa dami ng mga libangan ni Matsumi habang tinitingnan ang bago nitong painting, at pagkatapos ay pumunta sila sa kwarto ni Shen, na abala sa paglalaro ng isang physical game na halatang hindi siya ganoon kagalingan. Ang sunod nilang pinuntahan ay ang kwarto ng may tabo sa ulo, na agad nagsabi na lalapain daw niya si Kengo kapag nakita niya ito. Pagdating nila sa kwarto ni Hesa ay nagulat sila dahil napupuno ito ng mga larawan ni Matsumi, at naisip ni Asano na baka nakatakas si Kengo, pero sinabi ni Matsumi na imposible iyon dahil naka-lockdown ang buong bahay. Hindi nagtagal, nagsipuntahan ang iba pang magkakapatid para tanungin sina Matsumi kung nahanap na ba nila si Kengo. Biglang may narinig si Asano at paglingon niya, nakita niya ang mukha ni Kengo na lumitaw sa loob ng painting ni Mona Lisa, at nagtatago pala siya sa likod ng picture frame. Dahil doon ay agad na tumakbo si Kengo sa likod ng pasilyo, at nang sinundan siya ni Asano ay bigla itong sumigaw at natumba. Nagmamadaling lumapit si Matsumi at nakita si Asano na nakahiga at hinihimas ang ulo, at sinabing hinagis ni Kengo ang picture frame sa kanya bago nagtago sa mga butas sa dingding. Dahil doon, nanggigil si Matsumi at sinabi na baka nakahanap ng paraan si Kengo para makalabas ng bahay, kaya't galit siyang bumalik sa kwarto ni Kengo at nagdeklara na tatanggalin niya ang lockdown. Ngunit pagpasok ni Asano sa kwarto, agad siyang iginapos ni Matsumi. Sinabi niya na hindi siya isang tanga at alam niya na si Kengo ang nagpapanggap na Asano. Malinaw para sa kanya na hindi posibleng makatakas siya sa loob ng bahay, kaya sigurado siyang nagkapalitan sila ng pwesto, at itinago ni Kengo ang tunay na Asano para makahintay hanggang sa matanggal ang lockdown at makatakas. Ngayon ay tinanggap ni Kengo ang kanyang pagkatalo at tinanggal niya ang kanyang maskara, sinuportahan na lang si Matsumi sa paghahanap ng kailangan niya para sa mga report. Pagkatapos nito ay kinain ni Asano ang hinandang pagkain ni Matsumi, at dahil napakasarap nito ay tinanong niya kung anong mga sangkap ang kanyang ginamit, at sinagot siya ni Matsumi na ang may mga lasong pagkain daw. Sa ilang sandali ay biglang sumama ang kanyang pakiramdam at nagpaalam na sagutin ang isang tawag, at pagbukas niya ng telepono ay nalaman niya na si Shinzo ang tumawag, na umiiyak habang humihingi ng tulong. Sa kanilang video call ay sinabi nito na napasabak siya sa barilan, pero hindi niya inakala na ganoon karami ang mga kalaban, kaya't naubos na ang kanyang bala at wala na siyang armas. Ipinaliwanag ni Matsumi na mahusay si Shinzo bilang spy, pero sobra siyang umaasa sa kanyang mga armas, at kapag wala siya nito ay bigla siyang nagiging duwag.
Pagkatapos ay tinanong niya si Asano kung kaya niyang dalhin ang mga armas kay Shinzo, at pumayag naman ito at nagbihis si Asano, kinuha ang maliit na bag at pumasok sa high security building at naglalakad sa mga pasilyo. Sa kasamaang palad, hindi siya nakaiwas at nahuli ng isang gwardya na tinutukan siya ng baril, ngunit sa sandaling ito ay naalala niya ang pagsasanay niya, kaya tinulak niya ang baril pabalik at inatake niya ang gwardya gamit ang kanyang siko. Dahil sa labanan ay narinig ito ng iba pang gwardya at dumating ang iba pa, ngunit unang sinugod ni Asano ang isang kalbo at tinadyakan sa mukha, pero nahawakan siya ng isa pang bantay. Sinubukan siyang saksakin ng pangatlong gwardya, pero naprotektahan siya ng suot niyang damit kaya napabagsak niya ito, at tinamaan pa niya ang huling gwardya sa maselang bahagi at tuluyan niyang napatumba. Nang inakala niyang tapos na, may isa pang gwardya ang dumating, kaya't dali-dali niyang kinuha ang baril na bigay sa kanya ni Shinzo at pinakawalan dito ang isang malakas na electric bolt. Sa ilang sandali ay nahanap na rin ni Asano si Shinzo, na agad na kumapit sa kanya na parang takot at nagpasalamat dahil sa baril na ibinigay niya, at inilapat pa niya ito sa kanyang mukha. Nang dumating ang ilang gwardya ay agad na nagbago ang asal ni Shinzo, at tumayo siya at inubos ang lahat ng gwardya sa loob lamang ng isang segundo, bago niya ibinigay kay Asano ang litrato ng pekeng pera. Lumabas siya ng silid at mabilis niyang napabagsak ang lahat ng kalaban, binaril niya ang bawat isa ng walang kahirap-hirap, at pagkatapos ay naghagis ng granada sa huling grupo at binaril niya ito upang sumabog. Ngayon ay dinala niya si Asano at nagsimulang umatras palabas ng gusali, pero tinamaan ng baril sa binti si Asano ng isang sniper. Natumba siya at mabilis na nagdurugo, at habang inuutusan ng sniper si Shinzo na itapon ang kanyang armas, agad na sumunod si Shinzo upang masigurong mabubuhay si Asano. Naalala ni Asano na kaya ni Shinzo na gawing sandata ang kahit anong bagay basta mayroong nahahawakan, at nang binato niya ang isang bagay ay agad na sinalo ni Shinzo at ginamit upang itapon sa mismong baril ng sniper na naging dahilan para masira ito. Dahil doon, nagamit niya ang pagkakataon para kunin muli ang kanyang baril at tuluyan ng pabagsakin ang sniper at mailigtas si Asano. Pagsapit ng gabi ay naglalakad pa uwi si Shinzo habang pasan si Asano, at nagpasalamat si Asano kay Shinzo sa pagligtas ng kanyang buhay, at nagpasalamat din si Shinzo sa kanya. Samantala, pumasok si Ahobo sa isa pang pasilidad at pinatay ang lahat ng gwardya gamit lang ang martilyo habang pinipilit silang sabihin kung nasaan ang kanilang pinuno. Nang ayaw nilang magsalita ay pinatay niya ang mga natitira, at pagkatapos ay inilabas niya ang larawan ng kanyang susunod na target na si Asano. Lumipas ang ilang araw mula sa matinding labanan sa pabrika, gumaling na ang binti ni Asano at naglalakad na siyang mag-isa sa isang liblib na kalsada bilang bagong miyembro ng spy family. Kahit madilim na ay masaya siyang nakikipag-usap kay Matsumi sa telepono, at ikinukwento nito ang alamat tungkol sa isang espesyal na Ferris wheel sa kanilang syudad, na minsan daw, may magkasintahang nag-away ng todo, pero nang sumakay sila sa Ferris wheel ay nakalimutan nila ang lahat ng problema at muling nagmahalan. Tinawag itong mahiwagang Ferris wheel ng mga tao, at habang natatawa si Asano sa kanyang kwento, sinabi ni Matsumi na gusto niyang pumunta roon kasama siya sa susunod na bakasyon. Sabi ng alamat, kapag magkasintahan daw ang sabay na nanunood ng sunset mula sa Ferris wheel ay magtatagal ang kanilang pag-ibig. Namula si Asano habang nakikinig, ngunit naputol ang atensyon niya nang may puting sasakyan na huminto sa tabi niya. Napatitig siya nang lumabas ang isang lalaking mukhang bakla, may suot na kapote at halos natatakpan ng buhok ang kanyang mukha, ngunit dahan-dahan itong tumingin sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Matsumi na hindi na siya sumasagot kapag tinatawag niya ito, ngunit seryoso niyang sinabi na kailangan niyang ibaba ang tawag. Lumapit ang lalaki at tinawag siya sa pangalan niya, dahilan para kabahan si Asano, at patuloy niya itong pinagmamasdan habang unti-unti nitong inilabas mula sa kanyang kapote ang isang police ID. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili niya bilang si Huto, isang pulis mula sa istasyon ng Kyoto. Nang walang anumang paliwanag, tinanong siya ni Hudo kung maaari ba siyang sumama sa presinto para sa isang interogasyon. Dahil wala siyang sapat na dahilan para tumanggi, sumunod si Asano at dinala siya sa isang madilim na silid na tanging isang maliit na bombilya ang nagbibigay ng ilaw. Hindi na nagpapakipot si Hudo, agad niyang binuksan ang kanyang computer at ipinakita kay Asano ang litrato na nakita raw sa TikTok, larawan ito ni Asano mula sa kanyang mga laban ilang araw na ang nakalipas. Kinabahan si Asano at namutla ang kanyang mukha nang makita ang litrato, napagtanto niya na maaaring makita iyon ng sino mang nasa internet. Nangako ang magkakapatid na takuyan na maingat nilang itinatago ang lahat ng sikreto at misyon ng pamilya, kaya paano nakarating ang larawan niya sa social media.
Sunod-sunod pang ipinakita ni Hudo ang mga larawan kung saan makikita si Asano na gumagamit ng ilegal na baril, pinasok pa niya ang pribadong lugar, at nakikisali sa habulan ng kotse sa kalsada kung saan ang alaga ni Matsumi ang nagmamaneho, at pati ang presensya niya noong sumabog ang bomba sa kisame ng kanilang paaralan. Sa isip ni Asano, kalahati sa mga iyon ay hindi naman talaga niya ginawa, pero nanahimik na lang siya habang pinaparatangan siya ni Hudo. Sinabi ni Hudo na batay sa kanyang karanasan, imposibleng isang ordinaryong binata ang responsable sa lahat ng iyon, at nakapagtataka raw na wala man lang ebidensyang nagpapakita ng mga kasabwat niya. Naniniwala siya na may sekretong organisasyon na kinabibilangan ni Asano, at nangako pa siya na babawasan niya ang parusa ni Asano kapag nagbigay ito ng mahalagang impormasyon. Patuloy na pinipilit ni Hudo na ibunyag niya ang mga sikreto at pangalanan ang mga kasama niya, ngunit alam ni Asano na kapag nagsumbong siya ay tiyak na may kapalit na masama. Naalala niya ang magkapatid na Takuya, at buong tapang niyang sinabi na wala siyang alam, kaya't sinabihan siya ni Hudo na huminahon at pag-isipan niya muna. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang basong tubig, at hindi man lang niya ginawa ito sa pribadong lugar, binuksan nito ang isang pakete at ibinuhos ang puting likido sa baso. Habang ginagawa niya ito ay pinapanood lang siya ni Asano, at agad na nagkukunwari si Hudo na tawas lang yan at walang kakaiba, ngunit agad na nakilala ni Asano na mukha itong semilya kaya tumanggi siyang inumin. Ngayong napagtanto ni Hudo na kulang siya sa diskarte ay ginamitan niya ito ng puwersa, at bago pa makagalaw si Asano, hinawakan niya ang mukha nito at pilit na ibinuhos sa bibig niya ang puting likido. Sa kabutihang palad, dahil sa pagsasanay niya kasama ang spy family, nagawa niyang ipunin ang puting likido bilang isang malaking lobo at iluwa, at nang makita ni Hudo na hindi umobra ang kanyang ginawa ay dumiretso siya sa pananakit. Hinugot niya ang martilyo at binasag ang mesa, ngunit mabilis itong naiwasan ni Asano at bumangga sa sako kung saan may tumatagas na pulang likido. Inakala ni Asano na dugo iyon, at kinumpirma pa ni Hudo na galing iyon sa isang adik na pinatay niya kamakailan, at muling umatake si Hudo at sinakal si Asano habang hawak ang kanyang pamalo. Pagkatapos bigyan ng huling pagkakataon para magsalita, ibinaba niya ang kanyang kamay upang tapusin si Asano, pero muling nakaiwas si Asano at ang pader ang kanyang tinamaan. Nagulat si Asano nang makita si Hesa at nagawa pa ang isang bastos ng ngiti, at ibinunyag nito na matagal na pala silang magkaibigan, at si Hudo rin ang tumutulong na magtago ng mga operasyon ng pamilyang Takuya. Ngayon ay ipinahayag niya na ang buong interogasyon ay isang pagsubok lamang, upang tingnan kung gaano katapat si Asano at katatag.